Lumakas pa ang Bagyong Tino habang papalapit sa kalupaan. Tinaas na hanggang wind signal number 4 sa ilang probinsya na tinutumbok ng bagyo. Alamin natin ang update sa bagyo mula kay News 5 weather frontliner Alvin Pura. Alvin, nasaan na ba itong Bagyong Tino sa mga oras na ito at ano-ano ang mga lugar na tatamaan niya? Yes, Ruth, ito pong Bagyong si Tino ay huling namataan ng Pag-asa sa layong around 235 kilometers east-southwest ng Giwan Eastern Samar. Ito po ay nasa dagat pa at habang nasa dagat pa, yan po ay unti-unting kumukuha pa ng lakas. Sa kasalukuyan, ito po ay nasa typhoon kategory ng Pag-asa na may taglay na lakas na hangin na nasa around 120 kilometers per hour. Malapit sa kanya gitna at may mga pagbugso na umabot sa 150 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa-westward sa bilis na 25 kilometers per hour at tinutumbok nga itong general area ng Dinagat Islands at area ng Leyte. So, dyan po sa area na yan natin inaasahan maaring mag-unang landfall o unang tumama sa lupa. Ito pong Bagyong si Tino. At ito po ay unang landfall lamang. Ito po ay tatawid pa rin dito po sa areas ng Central Visayas na medyo malapit sa area ng Cebu City, maging dito sa Negros Islands, kasama na po dyan ng Panay. Palabas dito ng Sulusi at maaaring pang sumabit muli dito sa area ng northern portion ng Palawan bago makarating dito sa may West Philippine Sea. So yan po ay magdadala po ng malalakas na pagulan at malalakas na bugso ng hangin, particularly po doon sa mga areas na maapektuhan ng kanyang mga kaulapan. Yes, Ruth? Alvin, ano ba itong update ng mga lugar na nasa ilalim na ng wind signals? So dahil nga lumalapit pa itong Bagyong si Tino, inaasahan na po natin ang, meron na po tayong nakataas na signal number 4 dito po sa mga isla ng Dinagat Islands, Siargao, kasama na po dyan ang Bukas Grande Island. Signal number 3 naman sa southeastern Samar, southern Samar, central and southern Leyte. Southern Leyte kasama na po dyan ang Camotes Islands, eastern portion ng Bohol, northern portion ng Surigao del Norte. Samantalang nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 2 ng Pag-asa sa southern portion ng Masbate, central at eastern Samar, kasama na po dyan ang central Samar, maging dito sa natitirang bahagi ng Leyte, kasama po dyan ang Biliran, natitirang bahagi ng Bohol, ito pong portions ng Cebu, maging dito sa northern at central portion ng Negros Oriental, northern at central portions din po ng Negros Occidental, kasama na po dyan ang Guimaras, eastern portion ng Capiz, northern at eastern portion ng Iloilo, kasama na po dyan ang natitirang bahagi ng Surigao del Norte, maging dito sa northern portion ng Surigao del Sur at northeastern portion ng Agusan del Norte, kasama na po dyan ang northern portion ng Camiguin. Samantalang, yung mga areas naman natin na nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1, kasama po dyan ang areas ng Albay, Sorsogon, natitirang bahagi ng Masbate, Ticao at Murias Islands, southern portion ng Quezon, southern portion ng Marinduque, Romblon, kasama na po dyan ang central at southern portion ng Oriental Mindoro, central at southern occidental Mindoro, maging dito sa hilagang bahagi ng Palawan, Calimian Group of Islands, kasama na po dyan ang Cuyo Islands, Cagayan-Silio Islands, Northern Samar, natitirang bahagi ng Eastern Samar, Samar, kasama na po dyan ang Siquijor, maging dito sa Negros Oriental o yung natitirang bahagi ng Negros Occidental, kasama na rin po dyan ang natitirang bahagi ng Iloilo at Capiz, Aklan, Antique, Caluya Islands, kasama na rin po dyan ang natitirang bahagi ng Surigao del Sur at Northern portion at kasama na po dyan ang Central portion ng Agusan del Sur, maging dito sa natitirang bahagi ng Agusan del Norte, natitirang bahagi ng Camiguin, Misamis Oriental, Northern Bukidnon, Northern Misamis Occidental, kasama na rin po dyan ang northern portion ng Zamboanga del Norte. Ito po ay madadagdagan pa sa mga susunod na oras dahil papalapit pa po ito pong Bagyong si Tino. Yes, Ruth? Alvin, parang napakalaki, no? Napakaraming lugar na apektado nitong Bagyong Tino. Kanina lang papunta dito sa opisina, ang lakas-lakas ng ulan dito sa may sa Metro Manila, dito sa may Mandaluyong. Yan ba ay posibleng epekto nitong bagyo or may apektuhan ba tayo at all habang gumagalaw ito? Yes, Ruth, ito ang Bagyong si Tino ay medyo malawak. Pero bukod po doon sa direktang epekto nitong Bagyong Tino na nakaka-apekto sa Mindanao, Visayas at ilang bahagi ng Bicol Region, maging dito sa Mimaropa, meron po tayong tinatawag na indirect effect yan. Yan po yung hila ng ating northeasterly na hangin at ng ating easterly, nagkakaroon po yan ng salubungan. Yung ating shear line ay nakaka-apekto po sa mga areas na malayo sa mismong Bagyong Tino, kasama po dyan ang Calabarzon, ilang bahagi ng Central Luzon at yan din po ang nagpapaulan dito sa Metro Manila. At bukas madadagdagan pa yung ating mga pagulan dito sa eastern section ng Northern Luzon, yan pong areas ng Isabela, Cagayan, kasama na po dyan ang Aurora na medyo malayo naman sa mismong Bagyong Tino. So mag-ingat din po tayo dahil meron pa rin tayong mga possible na mga pagulan dyan na malayo nga sa mismong bagyo. Yes, yung sinabi mo lang kanina, posible pa ba yung lumakas, yung lalong lalakas at hanggang kailan natin mararamdaman yan dito sa ating sa PAR? Ito nga Bagyong si Tino ay tatawid nga dito sa area ng Visayas, papunta dito sa may area ng Palawan. Ngayon, bukas at magpapatuloy pa yan hanggang sa darating na Thursday. Yan po ay makakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa mga araw na yan, aasahan natin na yung kanyang mga pakulapan ay dadali niya nga dito po sa areas ng Visayas at Palawan. Yung kanyang inflow naman ng ating hangin dito po sa Metro Manila, magpapatuloy po yan in the next
2 days at meron pa rin tayong mga possible na scattered o kalat-kalat na pagulan. Pero yung ating worst of the weather ay nandito po sa mga areas na malapit sa gitna ng bagyong Tino. So mag-iingat po tayo dyan dahil posible po yan magdala ng malawakang pagba at malalakas o mga damaging winds. At maliban dyan, meron din tayong mga possible storm surge pag dumikit na po yung center o gitna niyan dito po sa may area ng Leyte Gulf at sa mga baybaying dagat na dadaanan pa niyan dito sa mga isla sa may Visayas. Lumakas pa ang bagyong Tino habang papalapit sa kalupaan. Tinaas na hanggang wind signal number 4 sa ilang probinsya na tinutumbok ng bagyo. Alamin natin ang update sa bagyo mula kay News 5 weather frontliner Alvin Pura. Alvin, nasaan na ba itong bagyong Tino sa mga oras na ito at ano-ano ang mga lugar na tatamaan niya? Yes, Ruth, ito pong bagyong Tino ay huling namataan ng pag-asa sa layong around 235 kilometers east-southeast ng Giwan Eastern Samar. Ito po ay nasa dagat pa at habang nasa dagat pa, yan pa unti-unting kumukuha pa ng lakas. Sa kasalukuyan, ito po ay nasa typhoon category ng pag-asa na may taglay ng lakas na hangin na nasa around 120 kilometers per hour. Malapit sa kanya kita may mga pagbugso ng umabot sa 150 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Tinutumbok na itong general area ng Dinagat Islands at area ng Leyte. So, yan po sa area na yan natin inaasahan maaring mag-unang landfall o unang tumama sa lupa ito pong bagyong si Tino. At ito po ay unang landfall lamang. Ito po ay tatawid pa rin dito po sa areas ng Central Visayas na medyo malapit sa area ng Cebu City, maging dito sa Negros Islands kasama na po dyan ng Panay, palabas dito ng Sulusi at maaring pang sumabit muli dito sa area ng northern portion ng Palawan bago makarating dito sa may West Philippine Sea. So yan po ay magdadala po ng malalakas na panglan at malalakas na bugso ng hangin, particularly po sa mga areas na maapektuhan ng kanyang mga kulot. Yes, Alvin, ano ba itong update ng mga lugar na nasa ilalim na ng wind signals? so dahil nga lumalapit pa itong bagyong si Tino, inaasahan po natin ang, meron na po tayong nakataas na signal number 4 dito po sa mga isla ng Dinagat Islands, Siargao, kasama na po dyan ang Bukas Grande Island. Signal number 3 naman sa southeastern Samar, southern Samar, central and southern Leyte. Southern Leyte kasama na po dyan ang Camotes Islands, eastern portion ng Bohol, northern portion ng Surigao del Norte. Samantalang nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 2 ng Pag-asa sa southern portion ng Masbate, central at eastern Samar, kasama na po dyan ang central Samar, maging dito sa natitirang bahagi ng Leyte, kasama po dyan ang Biliran, natitirang bahagi ng Bohol, ito pong portions ng Cebu, maging dito sa northern at central portion ng Negros Oriental, northern at central portions din po ng Negros Occidental, kasama na po dyan ang Guimaras, eastern portion ng Capiz, northern at eastern portion ng Iloilo, kasama na po dyan ang natitirang bahagi ng Surigao del Norte, maging dito sa northern portion ng Surigao del Sur at northeastern portion ng Agusan del Norte, kasama na po dyan ang northern portion ng Cavite. Samantalang yung mga areas naman natin na nakataas ng tropical cyclone wind signal number 1, kasama po dyan ang areas ng Albay, Sorsogon, natitirang bahagi ng Masbate, Ticao at Muris Island, southern portion ng Quezon, southern portion ng Marinduque, Romblon, kasama na po dyan ang central at southern portion ng Oriental Mindoro, central at southern occidental Mindoro, maging dito sa hilagang bahagi ng Palawan, Calimian, Group of Islands, kasama na po dyan ang Puyo Islands, Cagayancillo Islands, northern Samar, natitirang bahagi ng eastern Samar, Samar kasama na po dyan ang Siquijor, maging dito sa Negros Oriental o yung natitirang bahagi ng Negros Occidental, kasama na rin po dyan ang natitirang bahagi ng Iloilo at Capiz, Aklan, Antique, Caluya Islands, kasama na rin po dyan ang natitirang bahagi ng Surigao del Sur at northern portion at kasama na po dyan ang central portion ng Agusan del Sur, maging dito sa natitirang bahagi ng Agusan del Norte, natitirang bahagi ng Camiguin, Misamis Oriental, northern Bukidnon, northern Misamis Occidental, kasama na rin po dyan ang northern portion ng Zamboanga del Norte. Ito po ay madadagdagan pa sa mga susunod na oras dahil papalapit pa po ito pong bagyong si Tino. Yes, Ruth? Alvin, parang napakalaki, no? Napakaraming lugar na apektado nitong bagyong Tino. Kanya lang papunta dito sa opisina, ang lakas-lakas ng ulan dito sa Metro Manila, dito sa may Mandaluyong. Yan ba ay posibleng epekto nitong bagyo or may apektuhan ba tayo at all habang gumagalaw ito? Yes, Ruth, ito ang bagyong si Tino ay medyo malawak pero bukod po doon sa direktang epekto nitong bagyong Tino na nakaka-apekto sa Mindanao, Visayas at ilang bahagi ng Bicol Region, maging dito sa Mimaropa, meron po tayong tinatawag na indirect effect yan. Yan po yung hihila ng ating northeasterly na hangin at ang ating easterly nagkakaroon po yan ng salubungan. Yung ating shear line ay nakaka-apekto po sa mga areas na malayo sa mismong bagyong Tino, kasama po dyan ang Calabarzon, ilang bahagi ng Central Luzon at yan din po ang nagpapaulan dito sa Metro Manila. At bukas madadagdagan pa yung ating mga pagulan dito sa eastern section ng Northern Luzon, yung pong areas ng Isabela, Cagayan, kasama na po dyan ang Aurora na medyo malayo naman sa mismong bagyong Tino. So mag-ingat po tayo dahil meron pa rin tayong mga possible na mga pagulan dyan na malayo nga sa mismong bagyo. Yes, Yung sinabi mo lang kanina, posible pa ba yung lumakas, yung lalong lalakas at hanggang kailan natin mararamdaman yan dito sa ating sa PAR? ito ang bagyong si Tino ay tatawid nga dito sa area ng Visayas papunta dito sa may area ng Palawan. Ngayon, bukas at magpapatuloy pa yan hanggang sa darating na Thursday, yan po ay makakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa mga araw na yan, asahan natin na yung kanyang mga pakulapan ay dadalhin niya nga dito po sa areas ng Visayas at Palawan. Yung kanyang inflow ng ating hangin dito po sa Metro Manila, magpapatuloy po yan in the next 2 days at meron pa rin tayong mga possible scattered o kalat-kalat na pagulan. Pero yung ating worst of the weather ay nandito po sa mga areas na malapit sa gitna ng bagyong Tino. So mag-ingat po tayo dyan dahil posible po yan magdala ng malawakang pagba at malalakas o mga damaging winds. At maliban dyan, meron din tayong mga possible storm surge pag dumikit na po yung center o gitna niya dito po sa may area ng Leyte Gulf at sa mga baybaying dagat na dadaanan pa niya dito sa mga isla sa may Visayas.